Kung ano man ang proteksyon na meron ako, i-share ko sa inyo. Ito ay natural na nasa katawan ko. Ito, sinasabi nila na mabisa. So, bakit daw hindi ako natatakot sa mga sementeryo? Meron daw ba akong agimat? Magtiwala tayo ng buong buo sa kanya. Hi mga kamaster, welcome po sa ating second channel. Ito yung ating reaction. Napapansin nyo naka-smile, medyo blooming. Wow, nagbutong bangko. Teka nga. Oh, charot. Nandito tayo sa kwarto ng aking kapatid na si Ethan. Yan, shoutout sa Ethan. Yan. Sana more sales, more approval. Kasi nagtatrabaho po sa bangko ang aking kapatid. So mga master, habang nagkakape, ang ating vlog ay more about myself. Ano ba? Sino ba si Master Gala? Paano ba ako nagsimula sa YouTube? At saka yung ibang hindi ko pa nakikwento po sa inyo. At yung mga tanong na nakakapangilabot din. Kinikilabutan ako dahil napansin ko na ako daw, may aaminin kasi ako sa inyo mga master Ako daw, bakit daw hindi ako natatakot sa mga sementeryo? Meron daw ba akong agimat? Yan. At ilang beses na nga akong nalagay sa sitwasyon ng mapanganib na muntik nang matapos ang aking buhay. Pero nakaligtas ako. I-reveal ko po yung sinasabi nilang agimat. Agimat reveal with Master G. Sana tapusin niyo tong almost 10 minutes lang naman na video. At kung bago ka lang dito, paki-like, paki-share. Kung di niyo po natatanong, ako po yung vlogger po sa mga sementeryo, sa mga nakakatakot na lugar. Naki-NJS na rin po yung ating vlog o yung story natin. So habang nagkakape, ito mga master, bago ko po aminin, wow, so ibig sabihin may aaminin ako. Kung ano man ang proteksyon na meron ako, i-share ko sa inyo. At tiyak hindi na rin kayo matatakot sa mga sementeryo. Kaya panoorin niyo yung buong video ito. Ako po ay nagsimula nung ako'y bata pa na talagang hindi ako matatakotin sa mga sementeryo. Talagang hilig ko yung pumunta sa mga adventure. Lagi, kahit madidilim, pinupuntahan ko yan. Actually, nung kabataan ko, madalas kong kasama yung pinsan ko na si Milan. Shoutout sa Milan, dyan sa Pampanga, binabaha kayo dyan. Sana maging okay na, humupa na ang baha. Dahil alam mo naman, basta may mga issue tayo dyan sa Pampanga. Galing ako ng Capiz, i-share ko lang sa inyo nung nakaraan. May ibinigay sa meron ako, actually hindi siya binigay pala, pero parang ganun na rin, pero some other part, binili natin. Bumibili ba ng agimat si Master Gala para hindi siya matakot sa mga sementeryo? Naku, abangan nyo to, tapusin nyo yung video. Ganito, para hindi tayo masyadong mahabaan. Ang mga agimat kasi, likas na po sa ating Pilipino yung paniwalaan. Pero, naniniwala po ako 100% na totoo po iyan, na nag-e-exist po ang mga agimat, yung mga pangontra na yan, na bakit daw ako ay hindi natatakot sa mga sementeryo. Bakit daw ang lakas ng loob ko, kayang-kaya kong pumunta mag-isa. Ngayon, sasagutin ko na po. Pero bago ang lahat, papakilala ko muna yung buong sarili ko. Bukod po ako yung vlogger sa sementeryo, meron tayong mga historical din po na pinupuntahan. Hindi lang po sementeryo, mga kamaster. Kikwento ko lang sa inyo yung tulala. Kasi ganito yan. Gusto kong i-reveal. Gusto ko kasi kailangan open ako sa inyong lahat kung meron ba talaga akong agimat o hindi. Bakit hindi nga ako takot? Bakit sa dami ng pinupuntahan kong lugar? Ganito po kasi, yung ginagawa ko bago po ako pumasok sa isang lugar, kung iba-vlog ko po siya ng gabi, ay kailangan i-check ko muna siya sa araw. Alamin ko yung mga background ng sementeryo na yan o ng abandonadong lugar na yan, kung wala po bang pinatay dyan. Pag mayroon pong pinatay dyan, negative po na pupuntahan ko yung mag-isa. Pero pagka po wala naman, is safe naman yung lugar at walang tumatambay ng mga adik o masasamang loob, mga kawatan. Sa bagay, wala namang mga kakawat o wala namang magnanakaw sa sementeryo ng hating gabi. Pero syempre, huwag mong kakalimutan, number 1, ang panalangin. Bago ka umalis ng bahay or pagkagising mo, mag-pray ka talaga, or bago ka pumasok sa mga ganong abandonado o sementeryong lugar. Nakakaiwas ako madalas sa mga kamatayan, sa mga laging nalalagay sa peligro yung buhay ko. Pero nagtataka sila, ang daming comment na babasa ko, Master Gala, meron ka bang agimat? Ngayon aaminin ko. Wait lang. Unang-una,
hindi ako, naniniwala pala ako na ang triangulo ay simbolo din siya ng swerte. Yung iba sinasabi naman nila antichrist daw or what. Hindi po mabubuo yung triangulo na hugis kung walang nagbuo, kung walang nagpattern. At naniniwala po ako na Diyos po ang gumawa po ng pattern na yan. Hindi po kung sino man na inaangkin po ng iba. Although andun tayo, inaangkin po yan ng iba. Na yan daw ay sa kasamaan daw yan. Hindi po totoo yun. Ako personal sa aking paniniwala, ang triangulo ay isang swerte. Ang triangulo ay isang maraming meaning eh. Hindi lang po siya, kasi sinasabi nga ng iba, ito daw ay antichrist, ito daw ay mga, kung ano-ano pa man, mga invento na lang po ng tao. Ako paniniwala ko, bakit ako nagkaroon ng sariling triangulo? Yan na, sasabihin ko. Ang mga agimat, laging triangulo yan. Yan ang sinasabi nila. Tatlong dimensyon na iisa. Pinag-isa yan, kumbaga, yung triangulo na yan. Pero hindi ako Illuminati. Naniniwala ko 100% na may Diyos. Kasi ang Illuminati ay, sabi nila hindi rin naniniwala sa Diyos yan, sa existence ni God. Pero bakit ako? Unang-una yung palad ko. Tignan nyo to hindi ko sasabihin na ito ay agimat or what, pero gusto kong ipaalam din sa inyo bilang open-minded. Mapapansin nyo na halos ang daming pwedeng lugar na pwedeng triangulo dyan. Pwede dito, lagyan mo siya ng ganyan, paganyan, kasi straight yung dito niya. Dalawa po yan, straight. Kaya yung iba nagtataka, yung kamay ko is binabasa din nila dyan, yung mga subscribers sa akin nakakaalam, na napakaganda rin ng hugis ng palad ko. Oo, para sa akin, oo. Dahil sa life, meron akong isang karamdaman na nalampasan, oo. Para siyang asthma, mga kamaster. Tapos yung sa mukha ko, umukay siya. So, isa pa yon. Bukod pa doon, ito ay natural na nasa katawan ko. At itong nunal na ipapakita ko sa inyo na bala kong patatuan, palagyan kay Apo Wang Ud, attach ko na lang dyan sa screen. Yan. Yung nakikita nyo na yung tatlong parang triangulo na halos pare-pareha sila ng size. Yan. Hindi ko din masabi kung ito ay totaling agimat dahil ako naniniwala nga ako sa agimat na yan. Pero yung mga agimat nga na yan, hindi natin masabi kung saan ba galing talaga yan. At eto pa. Nung nanggaling tayo sa Capiz, ito, sinasabi nila na mabisa. Hindi ko to pinopromote, walang. Pero ito, binili ko to as souvenir. Hindi ko siya binili as feeling ko pang kontra. Ito, binili ko siya as souvenir kasi gusto kong kung sakaling maiano, yan. Ito ay gawa raw sa laway ng isang ibon na bird's nest or yung balin sa sayaw na mahal. Oo. Actually ito mahal ang pagkakabili ko din dito. 80 pesos. Oo. 80 pesos siya. Ito lang siya. At gawa siya sa laway ng balin sa sayaw na ginagawang soup. Swerte daw yan. Dahil ang mga balin sa sayaw ay swerte daw. Ako mas pinipili kong paniwalaan ng mas marami kong naniniwala sa swerte. Mas pinipili kong maniwala. Pero ngayon mga master, ito na. I-reveal ko. Itong wallet ko. Laman na. Baka sabihin mo libo-libo laman. I-announce ko pala sa susunod na video yung nanalo sa Gcash dun sa sapatos. Pati yung mga part 2. Meron akong papakita sa inyo rito mga kamaster. Ito pala. Itong nakikita nyo ito. Iniligay ko lang to sa wallet ko as parang ano lang ba? Nandun lang siya sa wallet or kahit dahil ito raw ay isang pampaswerte. Ayan. Di ba parang iba na i-imagine ko dyan eh. Comment below nga. Kulot-kulot na parang buhok. Yan. So, nakalagay lang siya sa isang maliit lang ito. Itong version na to. Pero, sasabihin ko sa inyo mga master, hindi ako nawawalan ng pera sa wallet. Siguro dahil na hardworking. Pero ito raw, isa raw itong pampaswerte. So, kaya, ang nilagay ko lang naman. Hindi naman ako 100% nagtitiwala rito. Pero hinihintay ko yung nangyayari. Parang may something siguro ba ang isip daw natin parang magnet. Kung iniisip mo ng iniisip, mangyayari daw. So, iyon. Pero, akigit sa lahat na pinakasandata natin, pinakaagimat
na kailangan kong i-reveal sa inyo yung buong pananampalataya po sa Panginoon na hindi natin nakikita, na nagtitiwala ka, na nakikita mo siya sa puso mo, sa isip mo, nararamdaman mo siya, pinapakiramdaman mo siya, at nararamdaman mo na nararamdaman ka din niya. Oo, ang Panginoon po, siya po yung tunay na nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng blessing sa akin, na sa kabila po ng mga nagagawa kong pagkakamali sa buhay, nandyan siyang palagi. Nandyan siya na iniintindi yung kalagayan ko, iniintindi kung ano yung pagkatao ko, iniintindi niya lahat, at sinasagot niya. Kahit hindi ko pa hinihiling, sinasagot niya. Yan ang masasabi kong higit pa sa agimat, ang pananampalataya ko sa Kanya. Kasi mga kamaster, nagsimula ako sa, dati hindi ako nagtitiwala. Dati, yung naiyak tuloy ako. Maano ako sa isang bagay. Iniisip ko pag nagdadasal ako, hindi tutuparin. Pero natutunan ko yun na pag nagdasal ka, manampalataya ka ng buunan, tinanggap mo, na natanggap mo na. Ganon ang pananampalataya, mga kamaster. Wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Hindi kung ano pa man dito, ano pa itong mga to, yan, hindi ka dyan magtitiwala. At wala po akong anything na sinusuot maliban sa aking silver. Yan, mura lang yan, char. At ang aking mga ganito, ito tong ating gold na investment. Maliban po dyan, wala po akong sinusuot na iba o ipinatanim sa katawan or sinasabi nga nila na agimat. Ang tunay ko pong agimat ay ang pananampalataya. So, sana naging inspirasyon po ito sa inyo na kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, magtiwala tayo ng buong buo sa Kanya. Dahil hindi ka lilitaw sa mundo kung wala siya. Kung hindi niya kalooban. Yun lang. At thank you din sa aking smile, Dr. Mariby sa molde dito po sa Pandi, Bulacan. Oo. At sa dalawang branch nila sa Lisiada Plaridel, Bulacan, o Bustos pala, sorry. Lisiada, Bustos, Bulacan. Marami pa silang branch. At yun, abangan nyo pa ang ating mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. So magkita-kita tayo sa mga part 2 ng mga na-upload nating part 1, at God bless you all. And keep our positive energy deep inside in our hearts. Thank you.